Munggo at aswang. Nay, anong meron at ang dami niya na? Ilang linggo mauubos yan. Masarap niyan munggo, Nay. Noon pa kita kilala, Nay. Alam kong aswang ka. Nagtuwad-tuwad ka pa sa kabilang kalsada kasi nangaharang ka doon. Masusubukan natin mamaya kung tunay ba o hindi. Sino yan? Mapagpalang araw po sa inyo. Please hide my identity po for security reason. Since itong ikukwento ko ay isa sa mga sikretong sumpa para sa mga aswang. True to life experience po ito ng aking lola. Ang lola ko ay may kamag-anak na aswang. Bago iyon pumanaw, binisita nila buong pamilya pati mga kamag-anakan. Lahat ng mga anak ng lola niya nandoon. Nagbigay daw ng tips sa kanila kung ano ang gagawin kapag may aswang na gumagambala sa isang bahay. Ang tip daw po na iyon ay bilang paghahanda at proteksyon na rin sa mga kamag-anakan nila para aware silang lahat. Kung gusto mong makilala kung sino ang aswang na gumagambala sa inyo, kumuha ka lang daw ng munggo, samahan ng orasyon, tapos isaboy sa bakuran ninyo. Ngunit delikado ito, siguraduhing maaabutan ng umaga ang aswang dahil kung hindi ka rin daw bubuhayin nun. Bata pa si Lola nang mangyari ito, 12 years old pa. Hindi pa naiintindihan ang mga bagay na iyon kasi nga wala pa siya sa saktong edad. Paglipas ng panahon, nangyari ito sa kanila. 16 years old na ang lola ko noon. Buntis ang nakakatandang kapatid nila. Wala ang mister nito kaya sinamahan niya at ng nanay nila sa bahay nito kasi isang linggong hindi uuwi ang kanyang asawa dahil sa trabaho. Nakatira sila sa isang lugar na malalayo ang agwat ng mga bahay sa probinsya. Gasera ang gamit, madilim kung gabi dahil wala pang akses ng kuryente. Magmula nung nagdadalang tao umano ang kanyang kapatid, may aswang na bumibisita sa kanilang bahay tuwing malalim na ang gabi. Kapag magsasalita na ang lalaki, yung mister niya, mawawala naman daw ang aswang. May buntot pagi na nakahanda ang bayaw ni Lola noon sa kwarto nila. Yun daw ang panakot nito sa aswang, ngunit pabalik-balik pa rin naman. At eto na nga po, unang gabi nila Lola sa bahay ng kapatid niya, ramdam nilang may aswang paikot-ikot sa bahay nito tuwing gabi. Binantaan daw ito ng nanay nila Lola. Tigilan daw ang ginagawa kasi may lahi rin silang aswang. Hoy, sa iba ka na lang mga aswang. Kung sino ka man. Huwag dito sa amin dahil may kamag-anak din kaming aswang. Tumigil sa paghuni ang aswang. Kaso, makaraan lang ang ilang oras, bumalik na naman. Kung baga, parang pinapatulog lang daw sila. Subalit nagigising sila kasi iba ang pakiramdam kapag may aswang sa paligid. Mainit daw yun sa katawan kaya kanya-kanya sila nun napaypay. Sa ikalawang gabi, ganun pa din ang eksena. Nagmumura na ang nanay ni Lola, ngunit baliwala sa aswang. Aalis lang saglit, babalik na naman maya-maya. Napagtanto nitong kursunada talaga ng aswang ang sanggol sa sinapupunan ng ate ni Lola. Sa ikatlong gabi, nagbanta ulit ang nanay ni Lola. Kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, makikilala ka namin. At pagsisisihan mo yan kung sino ka mang aswang ka, binabalaan kita. Kahit hinahampas na ang buntot pagi sa dingding, hindi natitinag ang aswang. Patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa at sa masamang balak. Inaumagahan, umalis ang nanay ni Lola dahil may kukunin daw na gamit bilang paghahanda. Pagbalik niya, kasama na ang kanilang tatay. May dala silang langis na kumukulo kapag may aswang sa malapit at may bitbit na higit 5 kilong munggo. Nagtanong si Lola kung para saan kasi napakadami.
Nay, anong meron at ang dami niyan ha? Ilang linggo mauubos yan. Masarap niyan munggo, Nay. Konti lang para sa atin dito, anak. Sagot ng kanyang tatay. Ha, pero para kanino pala po yan, tay? Para sa aswang. Naghalo ang emosyon ni Lola. Na-excite na natakot kasi sa pamamagitan ng munggo ay makikilala raw nila ang aswang. Totoo ba, tay? Malalaman natin, anak. Ang kamag-anak nating aswang ang nagtip sa sikretong ito kaya masusubukan natin mamaya kung tunay ba o hindi. Kinagabihan nun, isinatupad na nga nila ang kanilang balak. Hindi natulog ang nanay at tatay ni Lola kakahintay sa aswang pero ang buntis at si Lola ay nakatulog. Alauna pasado ng madaling araw, nagising na si Lola dahil sa boses ng kanyang mga magulang. Naghahanda na pala ang mga ito dahil ang aswang ay nasa labas na ng kanilang bahay paikot-ikot. Noong humina na ng humina ang huni nito hanggang sa parang bumubulong na lang sa tenga, nag-orasyon ang tatay ni Lola sa munggo. Binulungan niya ng mga salitang hindi maintindihan na turo rin ng kamag-anak nilang aswang. Sunod ay agad binuksan ang bintana at nagsalita. Ikaw na aswang ka, bumaba ka dyan at pulutin mo ang mga munggong isasaboy ko sa lupa. Ubusin mo. Sabay hagis ng mga munggo sa palibot ng bahay nila. Pagkatapos ay isinarado agad ang bintana. Ilang saglit lang. May bumaba na ibon, dinig nila ang pagaspas nito. Anyong ibon nang lumapag sa lupa pero makaraan ang ilang minuto nang silipin ng mga magulang ni Lola ang bintana. Isang babaeng nakaitim ang bumungad sa kanila, abalang namumulot ng mga munggo na nagkalat sa palibot ng bahay nila. Nakayuko lang ito, seryoso sa pamumulot. Hindi nila makita ang mukha dahil natatabunan ito ng buhaghag na buhok. Maniwala kayo o hindi, inabutan po ito ng umaga. Sumikat na ang araw, hindi pa siya tapos sa pamumulot ng munggo. Ayon sa kwento ni Lola, bata pa ang babaeng ito, nasa mga 50s pa ang edad. Isa siyang manicurista na nag-iikot sa mga lugar, nakatira at dayo lang sa kabilang barangay. Nakakaawa raw ang hitsura, sabi pa ni Lola. Walang tsinelas at puro putik ang paa na hindi makatingin sa kanilang lahat at patuloy pa rin sa pagdadampot ng mga butil ng munggo sa lupa. Minura, kinumpronta at pinagalitan ito ng nanay at tatay niya. Sabi ko sa iyo makikilala kita, di ba? Anong gusto mo? Ipapahuli ka na lang namin ngayon sa barangay o sa mga pulis. Ang lakas naman ng loob mo. Hindi ka nakinig eh. Sinabi ko sa iyong lahi rin kami ng aswang, di ba? At makikilala ka namin. Ngayon, ano na? Di mapapahiya ka ngayon. Hindi makapagsalita ang aswang. Nakayuko lang ito at patuloy pa rin sa ginagawa kahit na pinapagalitan siya ng mga magulang ni Lola. Hanggang sa pinatigil na ng tatay niya, binulungan ng orasyon at yun tumigil ang aswang. Agad itong umupo sa lupa pagkatapos ay umiyak. Hindi naman daw niya sinasadya kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Naawa ang mga magulang ni Lola dahil totoo yung iyak niya, may mga luha talaga. At isa pa, mayroon pa siyang mga anak na umaasa sa kanya. Kumbaga, sincere yung pag-iyak niya at paghingi ng tawad. So, sinabihan na lang po nila ito na wag nang ulitin ang ginagawa. Tumango ang aswang pero hindi raw niya alam ang kanyang ginagawa kapag sinusumpong siya. Kumbaga, tuwing maging aswang daw siya po, hindi niya kontrolado yon. So ang nangyari, pinauwi na lang nila ang babae. Binigyan ng tsinelas at perang pamasahe dahil sa malayo ang kabilang barangay kung saan ito nakatira. Ayon,
Walang lingon-lingon siya na umalis pagkasabi ng tatay ni Lola na alis. Magmula nun, hindi na nagpaparamdam ang aswang na iyon. Subalit nag-aalala ang kapatid ni Lolang buntis kasi nga, kapag ganun daw na napahiya ang isang aswang na bulgar, may posibilidad na maghiganti ito sa ginawa ng mga magulang ni Lola. Kaya hayon, pansamantala ay hindi muna nila tinirhan ang bahay. Paminsan-minsan natutulog pa rin naman daw sila roon, ngunit marami sila. Ang aswang naman minamanmanan iyon ng tatay ni Lola at ng mga kasamahan nito. Natunto nila ang bahay kalaunan. Pero dahil bulgar na ang pagkaaswang ng babae na yon, isang araw, nabalitaan na lang po nilang umalis na ito sa kabilang barangay. Hindi na raw yun makatingin sa mga taong nakapaligid sa kanila kasi nabulgar ang sekreto. Kapag sikat na ang aswang sa isang barangay kung saan sila nakatira, umaalis talaga sila, lilipat ng ibang tirahan upang makaiwas sa kahihiyan at para hindi makapanakit ng tao. May mga aswang kasi na kung minsan ay totoong hindi talaga nila kontrolado ang kanilang sarili. Hello po sa inyo, Mr. Narrator. Ito po ay tunay na experience namin sa aswang. Personally, hindi pa po ako nakarinig ng wakwak. Ngunit umiiral po talaga sila kasi ako mismo harap-harapang nakasaksi at totoo po iyan. Noong mga panahong nagbubuntis pa lamang ako, mga pagaspas lang ng malaking pakpak ang naririnig kong paikot-ikot sa maliit naming payag sa bukid. Noong nanganak na ako, hindi pa rin yun nawala. Nandyan pa rin tuwing gabi paikot-ikot sa aming payag. Malalaki dahil sa tunog at kung minsan parang wugwog na tinig sa tenga ko. Ang aking nauulinigan pagkatapos nun ay dadapo pa sa kawayanan. Mayroon po kasing mga kawayan sa likod ng bahay namin. At eto na nga isang gabi, narinig ko malakas na pagaspas. Hindi ako makatulog dahil binabantayan ko ang aking anak na ilang days pa lang magmula nung aking isinilang. Inumutan ko siya ng kulay itim na damit para hindi makita ng aswang dahil sabi ng aking mga magulang noon, mabango pa raw sa mga aswang ang kakapanganak pa lang na sanggol. At siya nga pala, compound yung lugar namin, may bakod na kawayan at mataas din po ang gate. Imposible na makapasok ang isang tao dahil matutulis ang mga kawayan sa dulo nun. So eto na nga, napuyat ako kakabantay sa anak ko dahil pakiramdam ko ng gabi na iyon, ang aswang ay sobrang agresibo sa labas ng payag namin. Maniwala kayo o hindi, naumagahan ang isang matanda sa labas ng bahay at ako ang unang nakasilay sa kanya. Pagbukas ko ng pintuan, bumungad siya sa aking harapan. Siyempre nagulat ako dahil hindi ko kilala na kung bakit nakapasok siya sa aming compound. Yung itsura niya po ay puti ang kanyang buhok. Mataas na siga ang mata o yung malaki ba na namumula at hindi kumukurap, tapos yung mga ngipin niya po ay malalaki sa harapan, napadila-dila pa sa kanyang lips. Yun bang animoy natatakam? Ang edad nito, sa tansya po namin ay nasa mga 80 anyos na. Ako na nagulat, napatanong bigla. Sino ho kayo, Lola? Bakit nandito ka at saan ka dumaan? Nakabakod naman dyan at sarado ang gate. Tumitig lang ito sa akin at dahil gising na rin mga magulang ko no, narinig nila ang boses ko na malakas. Dali-dali po silang nagtungo sa payag namin tapos nagtanong sa matanda. Hoy, kinsa ka? Ikaw tong naglupad-lupad gabiin na saba ka ayon. Hoy, sino ka? Ikaw yung lumilipad kagabi na maingay masyado, no? Hindi sumagot ang matanda. Tumitig lang din sa aking nanay. Ah, ikaw pala. Nangangaswang ka dito? Noon pa kita kilala, Nay. Alam kong aswang ka.
Nagtuwad-tuwad ka pa sa kabilang kalsada kasi nangaharang ka doon. Ngayon ang anak ko naman at apo ko bibiktimahin mo. Mabuti pa lumabas ka na lang dito sa compound namin at wag ka nang bumalik. Tumugon ang matanda pagkatapos ay humingi ng paumanhin kasi sabi niya, naligaw lang kasi ako rito. Ano? Naligaw? Gabi-gabi kang nandito, naligaw ba yon? Huwag kang magsinungaling sa amin. Alis na dahil may itak ako dito at bagakay. Hinanda talaga namin ito para sa'yo. So ayun, tango ng tango ang matanda. Sabi pa ni Mama, may mga apo na ang matanda na yon na magaganda at mga gwapo. Kumbaga mga hitsuraan po ang pamilya nila. Ayon, pagkatapos pinagalitan nila ay binuksan namin ang gate at pinalabas siya. Meron pong aswang at tunay po sila. Kaya hindi dapat tayo magpakakampante lalo na sa mga buntis at bagong panganak pa lang na babae. At lalo na kapag ikaw ay nasa lugar na malalayo ang kapitbahay. Lagi po tayong mag-iingat lahat at ugaliing magdasal parati. Hello po Sir Alex. Ako nga pala si Janelle. Isishare ko lang po itong traumatic experience ko sa aswang. Sa bahay namin, 12:00 ng hating gabi, hindi ko makakalimutan ang oras. Nagising ako dahil sobrang ingay ng aming pintuan na pinipilit buksan ng kung sino mang nasa labas. Tapos yung mga jealousy, pinagbabaklas. Akala ko po sir tao yun, yung magnanakaw ba? So ako naman nagsalita ako at sinigawan ko. Sino yan? Nilakasan ko talaga ang aking boses dahil kung tao man siya o magnanakaw, maririnig niya ako at malalamang may tao sa loob. Kaya kung magnanakaw man siya, aalis na, di ba? Ngunit habang ako'y nagsasalita, bigla ba namang dumapo sa bubong ng bahay namin at sobrang lakas po ng kanyang pagkabagsak tapos yung huni nitong wakwak. Gusto ko nang sumigaw pa ng sumigaw ng malakas para madinig ng mga tao. Ngunit sa di malamang dahilan ay humina po yung boses ng aking bibig. Siguro dahil po yun sa bata pa ako at sa sobrang takot. Kung hindi niyo po na itatanong, nabuntis po kasi ako ng maaga. Tapos ng gabi na yon, wala po ang aking partner. At dahil nasa sala ako noon, dali-dali kong kinuha ang anak ko sa loob ng kwarto na sobrang liit pa dahil ang wakwak po ay nasa bintana na ng kwarto namin. Napilit niya pong binubuksan yung bintana. Yung mga jealousy, hinihila niya po talaga hanggang sa matanggal. Ang mga kamay nito, maitim na mabalahibo at matutulis po ang kuko. Totoo po yan. Dinig na dinig ko ang boses niya, yung parang asong gustong mangagat. Ang ginawa ko lang po sir ay nagtawag ako sa Panginoon. Take note, sa isip ko lamang po yun ginawa sir. Nagdasal ako dahil wala pong boses na lumalabas sa aking bibig nun at isa pa, hindi na ako makapagsalita. Inisip ko lamang po yung salitang, Diyos ko, Jesus Christ, tulungan niyo po ako. Sinundan ng pagdasal ng ama namin. Binitawan ng aswang yung isang jealousy sa aming bintana pagkatapos ay lumipad ito. Dinig ko po talaga ang paglundag niya at yung malaking pagaspas ng pakpak. Doon pa lamang po ako nakapagsalita, kaya dali-dali kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ko ang aking partner. Yung partner ko nasa malayo, kaya ang ginawa niya ay tinawagan yung isang kapitbahay namin na iparescue ako. Hindi nagtagal ay nagsidatingan ang mga kapitbahay namin. Grabe po sir, very traumatic po ang experience ko na yon. Halos ayaw ko nang tumira sa bahay namin. Sa sobrang takot na baka isang gabi, tuluyan kaming mapasok at mapahamak ng aswang ng baby ko. Akala ko talaga yung mga aswang hanggang sa kwento lang pero tunay at totoo po talaga sila dahil kitang-kita ko.
Siguro kung nauso na yung cellphone noon na may camera, napicturan ko na ang kamay ng aswang na yon at yung mga jealousy sa labas ng bahay namin na nagkalat. Dahil sa pangyayari, umuwi ako sa bahay namin hanggang sa makapanganak. Halos 1 taon po akong hindi natutulog sa bahay namin ng partner ko dahil talagang natrauma po ako sa aking naging karanasan. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Unang-una, Rancid Bloods, 9 months. Kay Anika Mishka, bagong member. Thank you po ma'am sa suporta. Kay Kanji, 4 months member na, no? Supporter. Kay Story Hike Subtotski, 37 months. Kay String Bowlen na isang super idol. Maraming salamat po ma'am sa iyo. Kay Jim Semilia, 33 months member na. Kay Jamer Amendato, 4 months. Kay Susana Dorn, 9 months member. Johnny Zel Alviola na 29 months member na. Kay Cheng's Channel na 18 months, Samantha Cruz na 9 months member na. Super idol din po si Ma'am Samantha Cruz, kaya maraming salamat po ma'am sa suporta. At syempre kay Luis Elmido, 28 months member na. Jeffrey Bunyad, 27. Rose Kim na 20 months member na. Kay Mike na 35 months. And last but not the least, kay Madam Rosary Jayarante na 11 months member na. Ayan, maraming salamat At sa po lahat sa ng inyong mga lahat silent mga kaibigan. listener, ay Kayo po welcome ang po kayo dahilan sa kung channel bakit natin. na kahit gipit na po Pumasok tayo na po sa kayo ating at channel ay i-hit ang hindi po ako subscribe button. sumusurrender. Syempre, No, sana lang huwag po niyong hindi kalimutan darating ang doon. notification Basta nandyan bell kayo, upang updated makikita kayo ko lang sa kayo mga dyan bago sa at members at saka nakakasabik sa nating mga comment mga section. kwento. Kahit na wala Muli tayong po, mga sweldo mga kaibigan. kaibigan, sige lang. Go pa rin po Maraming tayo mga salamat po sa kaibigan. mga No, wala suporta naman nyo. po akong ibang Huwag kalimutang pinagkakalibangan. tumawag Kaya sa taas. magpapatuloy po tayo. I love And you. again, taus puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat.